Matindi ho, mga kaibigan, nagdesisyon na panibagong hatol kay Sara Sayad Lustay Duterte para mapatalsik sa pwesto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, palalabas pa lang na balita at ngayon ding araw na ito nangyari, mga kaibigan, ang hatol at desisyon tungkol dito sa impeachment ni Sara Sayad Lustay Duterte. Hindi yun nakalusot ang mga katuwiran ni Sara Sayad datapuwad sa puntong ito. Wala na pong makakahadlang para mapatalsik sa pwesto itong si Sara Sayad Lustay. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Ito na ay iyakan na naman ho ang mga didilis. At syempre magtago na kaya ito o ano kaya ang gagawin nito na mga taktika ni Sara Sayad. Sapagkat mga kaibigan, kung magugunita nyo ay nag-file ng sagot itong si Sara Sayad kahapon na ang sabi niya i-dismiss ang impeachment dahil walang sapat at matibay na ebidensya. Iyan po ang katuwiran ni Sara Sayad kahapon. But ngayon ho, inaksyonan ho, sinagot ng Kamara, mga kaibigan, na hindi dapat i-dismiss ang impeachment laban kay Sara Sayad Lustay Duterte. Nagdesisyon na po, mga kaibigan, at ito ang matinding hatol. Nako, ay mapapatalsik na po itong si Sara Sayad. Hindi po ito fake news, mga kaibigan. Eto, ibabahagi ko po sa inyo ang katunayan. Shout out po sa lahat, mga mahal kung taga-subaybay. Samahan niyo po ako. Impeachment complaint lab. Idineklara ng sufficient in grounds o sapat ang basehan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, anong nangyari dyan ngayon at ano ang susunod na proseso? Ngayong araw po ito nangyari, mga kaibigan. Idineklara na kailangan patalsikin si Sara Sayad sa pamamagitan ng impeachment. Tuloy ang impeachment, lilitisin si Sara Sayad Lustay Duterte. Ruth, uusad na nga sa hearing proper o pagdinig ng House Justice Committee ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis na naging deliberasyon ngayong araw. Walang objection mula sa mga miyembro kaya inadopt ang mosyong ideklarang sapat ang basehan. Ito matapos matalakay na hindi naman sinagot ni VP Sara ang mga aligasyon sa pinadala niyang answer ad cautelum, kundi isang motion para ipabasura ang mga reklamo, bagay na ipinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Nanindigan si Justice Committee Chairperson Jervil Luiso na binigyan ng sapat na oportunidad ang vice para sumagot sa mga aligasyon. Narito ang kanyang pahayag. Natatawa ako dun, tingnan niyo ho. Sumagot si Sara Sayad, ang sagot niya ay i-dismiss ang impeachment dahil walang matibay na ebidensya. Ngayon sumagot naman ang Kamara, kailangang ituloy ang impeachment dahil may sapat na ebidensya. Tuloy po ang paglilitis, mga kaibigan. Palakpakan! Eto, The Honorable Tino, I think it was him who made mention of the possibility of the respondent going to the Supreme Court again. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process. But it was not substantially availed of. go ahead. Pinagbangan ng komite na sa March 25, mag-uumpisa na ang pagdinig. Susunod na mga araw ng pagdinig ay ang April 14, 22 at 29. Ruth. Marian, yung mangyayaring pagdinig, sabi mo simula sa March 25, ibig sabihin required na rin na magpadala dyan ang mga kinatawan. Anong inaasahan natin dyan? Yung mga kinatawan ni VP Sara, kailangan mag-attend na rin yan? Actually, hindi nga yung kinatawan ni VP Sara. Ang hiling ng komite ay mismo si
si Vice President Sara Duterte o yung respondent po ang pupunta o dadalo nga dito sa pagdinig. Kasi rules, yung mga lawyers or legal counsel ay maaari lamang mag-assist, hindi sila pwedeng yung Nako, iyak na ang mga didiliso dito. Paglilitis na mga kaibigan ang kasunod na itinakda. March 25, ang unang paglilitis. Abay, labasan na ho ng matitibay na ebidensya dyan. Mga kaibigan, nako. Ituloy po natin, kapanapanabik pa. Oh, ito. mismong magpa-participate doon sa mismong committee hearing. Dapat po kasi may respondent at doon lamang mag-a-assist yung kanyang mga legal counsel. Nakikitara na po yan, prerogative na po niya. Kung i-avail po niya yan, karapatan na ipagtanggol or i-detect nga yung kanyang sarili. So, kung nga doon sa mapag-iimbita ng mga source for ng mga respondent, complainant, at witness, pag nag-reconvene ng committee, pag-uusapan din yung usually at time partners Representative Sheljoko tungkol sa protective custody na kung rin ni Bibitara na sila Vilma Tiaga at mga pinasasapina ng mga documents kahit kaya na ng FALN at back records ni Bibitara. At yun nga, ibitahan yung mga complainants, mga testigo at yung respondent at Bibitara. Paglilinaw ni Luis Trono sa hearing proper, daming mga miyembro lamang ng Justice Committee ang maaaring mag-delegate cross-examine sa mga testigo. Meron lamang 60 session days sa committee ay nag-deadline para magsumite ng kanilang report sa plenaryo. Sa ngayon ay nasa calendar session day na ang committee. Sa kanilang pagkataya, nasa limang buwan yung 60 session days bago na hindi naman daw abutin ng ganun katagal ang deliberasyon sa komite. Yan muna ang leader. At dito sa Kamara, balik sa iyo. Yan na po, yari na ho. Ha? Ano po ang masasabi nyo? DDS. Maliwanag mga mahal kong taga-subaybay. Ito po ay hindi drawing. Dumaan po ito sa proper na rules. Kung ano man ang sinusunod bago litisin itong si Sara Sayad. Kailangang umattend si Sara Sayad Lustay. At siyempre harapan na ito ng mga testigo. Labasan na ng mga ebidensya. Bank account ho? Ha? Titingnan yung laman ng bank account ni Sara Sayad. Yan ho ang kinakatakutan ni Sara Sayad, mga kaibigan, at marami pang iba. Kabang-abang mga kaibigan, maliwanag po dito. Ito ay hatol kay Sara Sayad Lustay tungkol dito sa impeachment na kanyang pinababasura. Ba't hindi po binasura bagkos ang hatol ho? Ang desisyon ng Kamara ay ituloy ang impeachment, litisin si Sara Sayad Lustay Duterte dito po sa kasong mga kinakaharap niya. Marami po yan mga kaibigan. Kabang-abang ho ito. Ano kaya ang mangyayari? Habang nililito si Sara Sayad, nandyan ho nakatilibay. Titingnan po natin kung anong drama ang gagawin ito. At ano ang mangyayari mga kaibigan kapag ayaw nitong umattend dito sa paglilitis. Marami pong kabang-abang mga kaibigan. Tandaan po natin, paglilitis na ho ang gagawin kay Sara Sayad upang sa ganon ang anumang halongkatin sa pamamagitan ng mga ebidensya ay diyan po tatakbo patuloy ang impeachment laban ho kay Sara Sayad Lustay Duterte. Kabang-abang mga kaibigan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.